na hindi mag-aari at hindi nila papayagan ng mamuno ng bansa. Si Sara Duterte. Hindi pwede. Hindi pwede si Sara Duterte. Ayaw, hindi Pilipino ang umayaw dyan. Yung mga Pilipino nag-ayaw-ayawan dyan, dinidemonize lamang si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, hindi po pwedeng maging presidente. Bakit? Neutral ang kanyang posisyon sa Indo-Pacific. Neutral ha, hindi ko sinasabi na siya pro-China o pro-America. Si Sara Duterte, neutral ang kanyang posisyon. At hindi ito papayagan ng Amerikano dahil kapag ikaw ay neutral, ibig sabihin hindi kanila kakampi. Ang kaaway ng Amerika, dapat kaaway mo rin. Hindi po pwedeng maging presidente sapagkat ayaw ng Amerikano ang kanyang posisyon. At yan ay alam ni Sara Duterte. Hindi ba sinasabi niya na ako ay papatayin? Yes. Narinig niyo yan? Dahilan sa alam niya na kapag siya ang oposisyon, hindi siya papayagan. Eh kung si Trump ka inassassinate presidente na ng Amerika, eh sino pa si Sara? Hindi ba? Alam niya yan, kaya sinasabi niya na ako ay papatay. Hindi ba naririnig niyo palagi na kanyang sinasabi? Sapagkat kahit ang kanyang ama, ayaw siyang patakbuhin presidente. Sapagkat kapag hindi ka kaalyado ng Amerikano, patay ka na. Alam ko yan. Alam ko yan. Kalalagayan ng ating bansa, sa inyong nakikita, tayo nag-aaway-away. Tayo po ay pinagpupulot. Tayo ay pinag-aaway-away para hindi natin makita ang kabuuang larawan ng mga nangyayari. Gumagawa na sila ng mga permanent structure sa Subic. Maglalagay daw sila doon ng gawaan ng bala. Tuwan-tuwa naman yung iba sapagkat hindi kami magkakatrabaho. Pero hindi nyo nakikita ito'y isang manipulasyon. Dito pa ang mga missile na yan. At dahilan sa mga missile na yan ay nakatutok sa China o sa Taiwan, kaya sa ating ngayon ay nakatutok din ang missile ng mga Chinese. Ano ang kasalanan natin na dadating ang panahon, mangangamatay ang Pilipino, sino ang ating kaaway? Ito ang iniiwasan ng mga Amerikano kung bakit may issue ng mga tambaluslos. Nakita nyo may picture yan may kwento yan may senaryo. Si Tambaluslos, sa aking paniniwala, ang golden boy ng Amerika. Bakit? Sapagkat yan ang gusto nilang ilagay na presidente. At kapag si Tambaluslos na ang presidente, happy na sila. Dahil total control ang Pilipinas. Unfortunately, umalpak si Tambaluslos. Si Marcos, alam na nila na hindi mag-aari. Alam nila na hindi mag-aari. Alam nila, sa Amerika, alam nila kung ikaw ay adik o hindi. Ngayon, kahit adik yan, pababayaan nila yan as long as they can use him. Nagagamit pa yan may pakinabang pa. Pero alam nila na darating ang tamang panahon, wala nang pakinabang yan. Kaya meron silang ipapalit. Ang problema, yung kanilang ipapalit, palpak na rin ngayon. Bakit? Nakita na natin na sa Senado, binasag na ang pula ni Romualdez. Ibig sabihin, hindi na rin pwede si Romualdez. Merong bulong-bulungan at merong usok na lumalabas na dahil hindi na mag-aari ang Marcos at hindi na rin mag-aari ang Romualdez, ang iniisip nilang ilagay ay cabinet secretary. Ito yung umuusok, cabinet secretary. Isa lang yan. Yung dalawa ang citizenship. Isang Maltese at saka isang Pilipino. Ang problema, siya pa yung merong mataas na posisyon doon sa ating tanggulang bansa. Isipin mo, isang tao na may dual citizenship, ang sabi niya, ni-renounce na niya yung sa. But even then, hindi ka dapat nandiyan dyan sapagkat wala kang sabihin natin pang sarili mong paninindigan sapagkat kumuha ka pa ng other nationality. And yet,
pwede sa Pilipinas. Alam niyo dito sa Pilipinas, walang hindi pwede. Pag pag-aariin, mag-aari. Di ba? Si Abante nga, pinag-aari. Di ba? Yung ang tatlo doon sa Senado, sa totoo lang, di naman nanalo yun eh. Pero pinag-aari. So sa Pilipinas, walang hindi po pwedeng pag-ariin kapag gusto ng mga foreigner na may interes sa ating bansa na pag-ariin, mapipilitan ang ating mga tao dito sa gobyerno na pag-ariin sapagkat sila naman ay nakikinabang. Alam ko yan, kasi nanggaling ako dyan. Alam ko kung paano makinabang dyan sa mga foreigner o doon sa mga ibang bansa na nagpapatakbo dito sa Pilipinas. Alam ko yan. Kung minsan ka, hindi na nga ako kumukuha ng sweldo doon sa kampo dahil sobrang pera ko na doon dumadating kasi dolyar yung ginagamit namin sa operations. Alam ko yan. So, makikita natin bakit ganito ang bansa ng Pilipinas. Ngayon, isa lang. Merong isa na hindi mag-aari at hindi nila papayagan ng mamuno ng bansa. Si Sara Duterte. Hindi pwede. Hindi pwede si Sara Duterte. Hindi Pilipino ang umayaw dyan. Yung mga Pilipino nag-ayaw-ayawan dyan, dinidemonize lamang si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, hindi po pwedeng maging presidente. Bakit? Neutral ang kanyang posisyon sa Indo-Pacific. Neutral ha. Hindi ko sinasabi na siya pro-China o pro-America. Si Sara Duterte, neutral ang kanyang posisyon. At hindi ito papayagan ng Amerikano dahil kapag ikaw ay neutral, ibig sabihin hindi kanila kakampi. Ang kaaway ng Amerika, dapat kaaway mo rin. Pag hindi mo kaaway ang kaaway ng Amerika, ikaw naman ang kanilang kaaway. Kaya si Sara Duterte, hindi po pwedeng maging presidente sapagkat ayaw ng Amerikano ang kanyang posisyon. At yan ay alam ni Sara Duterte. Hindi ba sinasabi niya na ako ay papatayin? Yes. Narinig niyo yan? Dahilan sa alam niya na kapag siya ang oposisyon, hindi siya papayagan. Kung si Trump ka, inassassinate eh. Presidente na ng Amerika. Sino pa si Sara? Hindi ba? Alam niya yan, kaya sinasabi niya na ako ay papatay. Hindi ba naririnig niyo palagi na kanyang sinasabi? Sapagkat kahit ang kanyang ama, ayaw siyang patakbuhin presidente. Sapagkat kapag hindi ka kaalyado ng Amerikano, patay ka na. Alam ko yan. Alam ko yan. Meron akong kasama. Ginawa nila yan. At ako, sabi nga nila, ako daw ay meron ng kulungan. Kaya ayaw ko talagang magsalita ng ganito. Pero hindi ko lang talaga mapigilan sarili ko eh. Kaya nga nag-resign na ako. Ako'y may kulungan akong nakahanda. Sinabihan na ako, tinawagan ako minsan after ko nung magsalita doon sa Maisog sa Pampanga. Ang kasunod doon, tawag ka agad sa akin. Tumigil ka. At ikaw ay meron ng kaso. Alam niyo yung kaso ko? International Monetary Laundering. Hindi ho local ha, International Monetary Laundering. Tinawagan ako dyan at ang aking sabi niya, meron ikang bank account sa Bank of China. Sabi ko, baka sa China Bank, hindi sa Bank of China. Sabi niya, hindi, sa Bank of China na merong account. Tapos sinabihan ako, kilala mo ba itong mga taong ito? Sabi ko, hindi, lahat yan nagbigay sa iyo ng pera. So ibig sabihin, itong kadadaldal kong ito na matagal lang sinasabihan sa akin, huwag kang mag-ingay. Ito ho yung kahihinatnan ko. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, okay, kung ako may kulungan, meron pa naman pagkain doon. Sir, meron. Sabi ko, huwag nyo lang akong lalasunin. Di ba? So, ang kalalagayan ng ating bansa, sa inyong nakikita, tayo nag-aaway-away. Tayo po ay pinagpupulot. Tayo ay pinag-aaway-away para hindi natin makita ang kabuuan larawan ng mga nangyayari. Gumagawa na sila ng mga permanent structure sa Subic. Maglalagay daw sila doon ng gawaan ng bala. Tuwan-tuwa naman yung iba sapagkat kami magkakatrabaho. Pero hindi nyo nakikita ito'y isang manipulasyon.